Magandang umaga. Agosto 6, taong 225. Ang ninanais na pupunta ngayong araw ay Infanta Quezon. Grupong ekspedisyon namin, ito Lawrence. Tara, simulan ng pagpapadyak. Alas 3 ng umaga ay inumpisa na ang pagpapadyak mula East Bank Road ng Taytay Rizal papuntang Amang Rodriguez Avenue. Oras alas 3:30. Hintay tayo dito banda sa may Petron malapit sa Phyllis Mall. Oras alas 4 ay simulan naming baybayin ang Marcos Highway. Sa paghihintay ko ng panandalian ay nagkasama ng arangkada sa ekspedisyong ito. Siya nga pala, ito ay pangalawang gala ko na ng bisikleta papuntang kilometro 90 Infanta Quezon Arco na sana ay maigitan ko ang dating Netalacondatos. Sa pagkita namin sa SM City Masinag ay magsisimula na ang akyati na saktong tarik 3 hanggang 6% na maagang almusal na ahon. Mangilang-ngilang ahon na may saktong tarik mula Masinag, Padilla, Kogyo, Inarawan, Sitio Inuman, Taratagay, pamuntang Boso-Boso Antipolo. Oras alas 5. Coffee break muna. Alas 5:37, balik sa pagpepedal ng bisikleta at bubunuin ang natitirang mga ahon papuntang Boso-Boso at naabutan ng bukang Liwayway. Paglagpas sa dako ito ng Boso-Boso Antipolo ay mahahaba na ang lulusungin. Kapag nakita mo na ang ahong ito ay hangganan na ng Antipolo papuntang Baras Rizal at kukunat na ang pagpepedal ng bisikleta. Nakapagtala ito ng tarik na 10%. Sa parting ito ay kilometro 39.
parting ito ng Palo Alto ay may mga pumipitik ng kamera para sa mga kamoting kahoy. Aking minumangkahi na kapag magbibisikleta sa dakong ito ng Marcos Highway ay ugaliin na magbike mula Lunes hanggang Huwebes para iwas kamoting kahoy. Kamote Q naman ang tawag ko sa naka-big bike kasi finished product na masarap ang dating. Yeah! Magaganda ang setup ng mga motor nila at nagpapakitang gilas ng banking na maganda naman nilang gawin. Kasi nakatindig ang motor nila sa mga ganitong kurba, lalo na't alam nila ang tricks ng pag-banking. Maraming mga garapal na kamoting kahoy na gumagaya at pinipilit i-banking ang underbone at mababang klaseng motor para magpakitang gilas. Dahil sa kanilang hangin at kahambugan ay sinalang-alang nila ang kanilang kaligtasan. Maikli ang mga ahon ng Sierra Madre Loop pero mararami. Makapag-recover ka naman ng lakas sa mga pagitang patag o maikling lusong. Pagdating mo sa palatandaan ng 47 km, ay magsimula na ang mahabang lusong at liko-likong daan ng Baras Rizal papuntang Tanay Rizal. Umuulan at basa ang daan, kaya nakantabay ang aking mga kamay sa preno para sa basang daan at lalo na sa mga kamoting kahoy na mga ngahas bumengking nang wala sa lugar. Babalang pag-iingat ulit. Maganda magbisikleta sa gawing ito ng Marcos Highway, Lunes hanggang Huwebes, para wala kang masyadong makasalamuhang kamoting kahoy, lalo na yung naka-open pipe or chicken pipe na ang sasarap batuhin. Nagsisilabasan sila kapag weekends, Biyernes hanggang Linggo, para magpasikat at magpaingay. Pikat naman kapag nadisgrasya at namatay. Ako pala ay may tok-tok. Knock-knock in English. Tok-tok. Sino sila? Marilake. Sinong Marilake? Nakatikim ka na ba ng lupit sa Marilake? Nakatikim ka na ba ng lupit sa Marilake? Kumurba ka na ba ng malupit? Pumisil ka na ba ng sagad? Nakatikim ka na ba ng lupit sa Marilake? Nasa pool ka na ba ng kamote ng Marilake sa daan? Nasa pool ka na ba ng kamote ng Marilake sa daan? Nabombahan ka na ba sa muka? Nasagi ka na ba ng kamote? Nasa pool ka na ba ng kamote ng Marilake sa daan? Walay pre, walay. Lumang tugtugin ng siyakol na pinamagatang Inihaw na hindi naman nababanggit sa liriko ng kanta. Aking piniltan ang liriko bilang patama sa mga kamoting kahoy na bumabaybay na mabilis sa Marcos Highway dahil sa may mga mababang uri ng motorsiklo na pinipilit bumengking na may takbong 40 or 50. Kapag bumulag ka, kakatok sa social media para manlimos ng GCash
sa kapabayaan at kabobohan na isinang-alang ang kaligtasan dahil sa kayabangan. Alas 7:17 ay narating ang kilometer 51 road marking na ito na part ng Tanay Rizal na nagsimula pa sa kilometer 48 at patuloy pa rin lumalakas ang ulan. Maraming ahon pa ang bubunuin papunta sa tuktok ng Tanay Rizal. Dahil sa ulan ay napataka ng video camera ko ng droplet, kaya ganyan ang naging display ng video recording. Bago matapos ang nalalabing ahon patuktok ng Tanay Rizal, ay huminto na ako dito sa Monang's Eatery. Alas 7:34 ay hinintay ko si Lawrence sa bahay kainan ito para mag-almusal at magsagawa ng matagalang pahinga dahil patuloy pa ring lumalakas ang ulan. Alas 8. Kumain na kami ng umagahan. Lomi. Anong English na overload? Maraming sahog. Lomi na maraming sahog. Buwanang wika. Hey! Alas 8:58 ay balik sa padyak at bubunuin pa ang natitirang ahon ng Tanay Rizal pagkatapos ang aming umagahan. 35 kilometro pa papunta sa pupuntang Nianais. Pagkalagpas mo ng kilometer 56 or 57 road marking, ay magsisimula na ang mahabang lusong pamuntang Sampaloc, Tanay Rizal.
Alas 9:29 ay narating ang Sampaloc, Tanay, Rizal, bayan. May mangilang-ilang ahon lusong patungo sa palikong daan, Padaraitan, Tanay, Rizal. Paglagpas mo naman sa gawing likuan, Padaraitan, Tanay, Rizal at sa may ribulto ng Birheng Maria, ay matatanong mo ang mapayapang daang ito. Barangay Pao, Santa Maria, Laguna ata ito, at 15 kilometers na lang papunta sa pupuntang ninanais. Alas 10:20 ay nakarating sa barangay Madilay-Dilay, Tanay, Rizal na nakausli sa part na ito ng Rizal. Kasi napapagitnaan siya ng dalawang barangay ng Santa Maria, Laguna. Dito pala ako botante noon at ilipat na ako ng babotahan na lalawigan sa Taguig dahil matagal na akong kolorum. Pagbaba sa dulong lusong nitong JP Laurel ay matatanong mo ang magandang tanam ito para kumuha ng litrato at huminto. Naghintay na rin ako sa kasamaan ko para matunghayan at makakuha siya ng magandang litrato dito sa parting ito ng JP Laurel. Usad na at sisimulan na ang mahabang ahong ito ng Santa Maria papuntang kilometer 90 arko ng Infanta, Quezon at may natitira pang 8.5 kilometers. Hihinto at kuha ako ng litrato sa senyas na pambungad ng bayan ng Santa Maria, Laguna.
Nagbuko at naghintay ulit sa kasamaan ko. Sa mga ahon ng Santa Maria Laguna ay naglalaro sa 3 hanggang 8% na wala ka nang papadyakin na makunat katulad ng lola mo. Last 3 kilometers. Kilometer 89 ay humatak na ako ng padyak at last 1 kilometer to go. Sa kabila niyan, nakailang panandali ang pahinga ako para ma-maintain ang magandang statistiko sa pagbibisikleta. Galawang tempo ito. Titigil ng 2 o 3 minuto para huminto at arangkada naman na mabilis pagka-recover. Inuulit ang paraang ito para gumanda ang statistikong talaan ko sa pagbibisikleta. Na kasing ganda mo! Shucks! Pero sa huling 1 kilometrong ito ay rumekta na at napanatili ang sagad na bilis.
Eto na! Eto na! Eto na, Antonio! Ang tagumpay! Sa wakas, natapos din! 12 minutes ako naghintay at na-achieve ni Lawrence ang kanyang first Infanta Quezon arc, La Sierra Madre loop, at sa akin for the second time. Pagkatapos namin kumain at gumamit ng palikuran, ay sisimulan na namin ang downhill pababa ng Santa Maria Laguna. Sa aming paglusong ay namumuo ang hamog at kalaunan ay naglaho dahil tumila na rin ang ulan. Napatigil pala ako sa pagkakataong ito dahil naging bakla ang kaliwang shifter ko kasi bumigay. Ay! At nag-set ng 32T chainring para makauwi pa sa uuwi ang bahay. Nadaan ng pauwi ang Madilay-Dilay Tanay at Pao Santa Maria Laguna. Alas 2:18, Sitio Hinadyungan, Tanay Rizal, at bumabagsak na rin ang malakas na ulan. Ride out. Kahit na ulan, palag. .305 dito sa may ahon ng Sampaloc Tanay, and then lulusong na mahaba. Lulusong na nga to. Hindi, racket na pala. Alas 4:25 ay nasa unang ahon ako ng Cardona Rizal na sumasagad ito sa 10% ng level ng tarik. Hindi na ako dumaan sa diversion road ng Cardona Rizal at dumaan sa Manila East Road. Nagpaalam at nagmensaya ako sa messenger kay Lawrence na hindi ko na siya masasabayan palabas sa lalawigan ng Rizal dahil may agarang dadaluhan ako sa Taguig para sa aking back pay na kukunin ko mula sa last employment. Pangalawang ahon ng Cardona Rizal
ay may 6% level ng tarik. At gayon din sa huling ahon ng Cardona Rizal. Alas 4:55 ay narating ang bayan ng Angono, Rizal. Oras, alas 5:30, nakauwi na ng Taytay, Rizal. At tapos din yung Sierra Madre counterclockwise route plus Infanta Quezon Arco. Abangan yung stats, maganda. Kasing ganda ko. Base sa pagkukumpara ko ng dati kong datos sa bago, ay nag-improve ako ng lubusan. Na dating 16.8 kph na ngayon ay 20.1 km per hour ang naging average speed ko. Gumanda at nakita ko sa sarili ko na lumakas. Daw! Moving time 7 hours and 30 minutes and total of 14 hours at kalahati. Unlike dati na 9 hours and 30 minutes moving time at 3 hours lang ang pahinga. Malaki ang difference at napagtanto ko na lumakas lang ang diskarte ko para bumilis ang average speed. Pero di na sumolid ang resilience at endurance ko sa pagpapadyak. Salamat sa panonood at sa uulitin.